Pwede na pong mag-report ng mga krimen at magkasa ng mga transaksyon sa mga lokal na pamahalaan sa super app ng gobyerno. At yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Matapos silunsad ang eGov.ph super app noong isang buwan para gawing digital ang mga transaksyon sa gobyerno, inilunsad ngayon ang dalawang bagong bahagi ng app. Una ng ELGU, one-stop shop daw na magpapadali sa mga karaniwang transaksyon sa mga munisipyo tulad ng business permit, licensing, community at real property tax at iba pa. Ang isa naman ay ang e-report para mas mabilis sa mai-report ng publiko at marespondihan ng mga otoridad ang mga krimen, mga sunog at iba pang emergency. Para maging matagumpay ang sinusulong na digitalization, kailangan mabilis at maasahang internet connection. Kaya utos ang Pangulo. I also call once again on the DICT, DILG, and our LGUs to ensure the efficient implementation of EO number 32 to ramp up the implementation of infrastructure projects in the telecommunications industry so we can accelerate our country's digital transformation. Nitong weekend, ililunsad naman ng Malacanang ang bagong Pilipinas na siya raw magiging brand o tatak ng pamumuno ng Administrasyong Marcos. Kaakibat nito ang bagong logo na pinalalagay ng Malacanang sa lahat ng instrumentong may kinalaman sa mahalagang programa ng gobyerno. Paglilinaw ng Presidential Communications Office, hindi raw ito ginasusan at ang Presidential Communications Office ang nagdisenyo at lumikha ng logo. Pabor dito si Senador Joel Villanueva at Chis Escudero dahil nagtatakda daw ito ng malinaw na direksyon at layunin na nais makamit. Binati ko sama ni Senadora Risa Ontiveros ang rebranding. Ano raw ba ang bago kung nananatilian niyang mataas sa mga bilihin, walang sapat na pagtaas ang sahod at nananatili pa rin ang agricultural smuggling sa kabila ng pamumuno ng Pangulo sa Department of Agriculture. Hinihingi pa namin ng reaksyon ng palasyo sa pahayag ni Ontiveros. Samantala, isang linggo bagong State of the Nation address ang Pangulo. Dumalo siya sa briefing at site inspection ng multi-specialty hospital sa Clark, Pampanga. Ang pagtatayo sa mga rehiyon ng mga ospital na tulad ng Lung at Heart Center ang isa sa mga ipinangako niya nung kanyang unang SONA. Pinangunahan din niya ang pamamahagi ng ayudang pangkabuhayan ng DOLE at DSWD sa Pampanga. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.